Magandang umaga po sa atin dyan sa mga makakapanood po ng video na ito. Binabati ko po kayo ng magandang umaga. Meron na naman po tayong katanungan mga kapatid at ang tanong niya po ay ganito. Basahin po natin. Sabi niya, Brother Mar, may tanong po ako sa iyo. Kung si Pablo po ba hindi nangaral sa ating mga hentil o dito sa Asia, hindi po natin malalaman ba ang salita ng Diyos? At hindi tayo makakakilala sa Diyos at hindi natin malalaman ang Biblia. Brother Mar, makakarating pa rin po ba sa atin ang Biblia o yung salita ng Diyos kahit hindi nangaral si Pablo? May mga tao kasing nagsasabi kung wala si Pablo at hindi siya nangaral sa mga hentil sa atin, lahat tayo hindi makakakilala sa Diyos dito sa Asia. Yan po ang tanong, Brother Mar, kung wala po ba si Pablo, makakakilala pa rin po ba tayo sa Panginoon? O dahil lang kay Pablo ang lahat, kaya tayo nakakilala sa Panginoon? Yan po ang aking tanong, Brother Mar. Maganda yung tanong mo, kapatid. Salamat. Alam mo, kapatid, sa tanong mo, parang lumalabas kasi sa mga sinasabi ng tao na naririnig mo, para bang kung wala si Pablo, hindi tayo makakakilala sa Diyos. Kung walang Pablong nangaral sa Asia, hindi natin malalaman ang Biblia. Hindi natin makikilala ang Panginoon. Yan kasi yung lumalabas sa tanong. Kaya buti na lang merong Pablong nangaral. At ang tanong mo, kung hindi nangaral si Pablo, darating pa rin ba sa atin yung salita ng Diyos? Alam mo kapatid, ang sagot ko, bago ko sagutin yan tanong mo, nais kong simulan yung ating pag-aaral dito sa Old Testament. Matagal ng panahon may sinasabi ang Diyos. Sabi niya, lalalang kasi ang Diyos ng isang bayan para sa kanyang pangalan. Yan, matagal ng panahon nung sabihin niya ng Diyos. Ganito ang sabi sa aklat ng awit, sabi diyan, ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod at ang bayang lalalangin ng Panginoon ay pupuri sa Kanya. Sabi ng Biblia, isusulat ito na nauukol sa lahing susunod at ang bayang lalalangin ng Panginoon ay pupuri sa Kanya. Merong sinasabi ang Biblia na merong isang bayan na lalalangin ang Panginoon na pupuri sa Kanya. Yan kapatid, hindi yan sa mga Hudyo na ganap. Hindi yan sa mga Israelita na ganap. Yang bayan na yan kapatid na sinasabi sa Old Testament na lalalangin ng Panginoon na isang bayan na pupuri sa Kanya, naganap yan sa ating mga hentil. Yan ang mga tinatawag na Kristiyano sa ating panahon. At ang sinabi ng Diyos na siya'y lalalang ng isang bayan para sa Kanyang pangalan, matagal ng panahon nung sabihin niya ng Diyos. At sinabi niya rin yan sa aklat ni Isaiah ng 61 ng 11, ganito ang sabi, sapagkat kung ang lupa'y tinutubuan ng pananim at ang halamay tinutubuan ng natatanim sa kanya, ganon pasisibulin ng Diyos ang katwiran at ang kapurihan sa lahat ng mga bansa. Sabi ng Diyos, sisibol ang katwiran at ang kapurihan sa lahat ng mga bansa. Merong sinasabi ang Diyos matagal ng panahon na ang katwiran at ang kapurihan sisibol sa lahat ng mga bansa. Makikilala siya ng lahat ng mga bansa at sa mga hentil, kukuha siya ng isang bayan para sa kanyang pangalan at yan ang tatawaging mga Kristiyano. Yan ang bayang lalalangin ng Panginoon. Ang Diyos kasi, yung kautusan ng Diyos, kahit wala pang nangangaral sa tao, yung kautusan ng Diyos, inilagay niya na sa puso ng tao at isinulat niya na sa pag-iisip ng tao. Kaya kahit di nangaral si Pablo, yung Diyos nauna na sa mga hentil. Inilagay niya na yung kautusan sa puso ng tao. At isinulat niya na sa pag-iisip ng tao. Ganito ang sabi sa Hebreo 10 ng 16. Ganito ang ating mababasa. Sabi ng Diyos, ito ang tipang aking gagawin pagkatapos ng mga araw na yaon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko rin naman sa kanilang mga pag-iisip. Sa makatuwid kapatid, kahit hindi nangaral si Pablo sa Asia, sa ating mga hentil, nauna na yung Diyos mangaral sa atin. Yung kanyang kautusan, wala na sa tapyas ng bato. Inilagay na ng Diyos sa puso ng tao at isinulat na sa mga pag-iisip ng tao. Kaya kahit walang nangaral sa atin at hindi sumunod si Pablo sa Diyos, yung utos ng Diyos isinulat na sa ating mga isip at inilagay na sa ating mga puso. At eto pa isa kapatid, bago mangaral si Pablo o ang mga apostol, ang Diyos nauna na sa mga hentil. Yan ang sinasabi ng Biblia. Yan ang sinasabi ni Simon. Ganito ang sabi sa Acts ng 15 ng 14, sabi ni Simon, isinaysay na ni Simon kung paanong ang Diyos ay nauna na sa mga hentil upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. Bago mangaral mga kapatid ang mga apostol, sabi ng Biblia,
nauna na siya sa mga hentil upang kumuha siya ng isang bayan para sa kanyang pangalan. Kapatid, kaya ang tao walang ipagyayabang sa Diyos. Kung nangangaral ka o may ministry ka sa church, gumagawa ka sa Panginoon, hindi pwedeng magyabang ang tao na kung wala ka, hindi matutuloy ang gawain ng Panginoon. Kikilos ang Diyos sa sarili niyang kapangyarihan. Ha? Kayang kumilos ng Biblia sa sarili niya. Kasi ang Biblia meron siyang sariling buhay. Hindi niya kailangan ng kasama. Kaya kung nangangaral lang isang tao, sa biyaya lang niya ng Panginoon dahil ginamit lang siya. Kung hindi siya mangangaral, kayang kumilos ng Diyos sa sarili niyang kapangyarihan. Kaya nga sabi ng mga Pariseyo kay Jesus, nung siya'y papasok na ng Jerusalem, nakasakay siya dun sa may asno, sa batang asno, sabi sa kanya ng mga Pariseyo, patahimikin mo ang mga tao. Sabi ni Jesus, kung papatahimikin ko sila, kung patitigilin ko sila, ang mga bato mismo ang sisigaw. Yan kapatid, kung walang taong magpapagamit sa Diyos at ang tao'y magyayabang sa Diyos, dahil siya lang ang ginamit kaya nakarating sa atin ang salita ng Diyos, halimbawa ganon, sabi ni Jesus, kahit ang mga bato sisigaw, kayang gamitin ng Diyos. Makapangyarihan kasi ang Diyos kapatid, hindi pwedeng magyabang ang tao sa Diyos kung siya ginagamit. Kaya ako naniniwala kapatid, kahit kahit si Pablo hindi sumunod sa Panginoon, merong gagamiting iba ang Diyos para makarating sa atin ang Biblia o yung salita ng Diyos. Alam mo kung bakit kapatid? Ang Biblia kasi hindi nangangailangan ng kasama yan. At kung yung kasama ng Biblia na gagamitin ng Diyos para ikalat ang salita ng Diyos, yan ay sa biyaya lang ng Panginoon, hindi pwedeng magyabang ang tao. Ganito ang sabi, no? Sa aklat ng Isaiah ng 34:16, ganito ang ating mababasa. Inyo ngang saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Alam mo kapatid, sabi ng Biblia, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Yung Biblia hindi niya kailangan ng kasama. Bakit? Sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yung Biblia merong sariling espiritu, kapatid. Inipon siya ng sarili niyang espiritu. Yan, kapatid. Hindi siya nangangailangan ng kanyang kasama. Kaya kahit walang mangaral o susunod sa Panginoon, sabi ni Jesus, ang mga bato mismo ang sisigaw. Yan, makapangyarihan kasi ang Diyos, kapatid. Kahit sino pwede niyang gamitin. Buti na lang, merong Pablong nagpagamit sa Panginoon, kaya sa atin nakarating yung Biblia. Pero hindi ibig sabihin nun, kung hindi nangaral sa atin si Pablo, hindi na natin makikilala ang Diyos. Kapatid, maraming pwedeng gawin ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. At ang salita ng Diyos, sabi niya, kukuha siya ng isang bayan para sa kanyang pangalan. At yung salita ng Diyos, magaganap yan. Pag sinabi niya, mangyayari yan. Wala siyang salitang babalik sa kanya, kapatid. Pag sinabi ng Diyos, magaganap. Ganito ang sabi sa aklat ni Isaiah, no? Sabi diyan, walang salitang babalik sa akin na hindi niya nagawa ang ibig nitong gawin sa lupa. Siya'y gagalaw at kikilos at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Sabi ng Diyos, walang salitang babalik sa akin na hindi niya nagawa ang ibig nitong gawin sa lupa. Pag sinabi ng Diyos, magaganap. Pag sinabi ng Diyos, kukuha ko ng isang bayan para sa aking pangalan at yan ay naganap sa mga hentil. Yan ang mga tinatawag na Kristiyano sa ating panahon. Kahit walang mangaral o walang magpagamit, kayang gamitin ng Diyos kahit sino. Makapangyarihan ang Diyos. Ang mga bato mismo ang sisigaw. Pero salamat kapatid, merong Pablong nangaral sa atin. Yan kapatid. Salamat mga kapatid, sana naunawaan nyo.